dambana. Purihin natin ang poong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa harap ng dalanginan ay dakila ang may kapal. Sa bayan niya'y kaniyang bigay ang lakas at katatagan. Diyos ay purihin Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong araw na ito tayo'y nagbubunyid, nagpapasalamat sa Diyos sa ika-37 anibersaryo ng pagdedeklara ng Simbahan ng Quiapo bilang minor basilica noong kapanahunan ni Papa San Juan Pablo II at nung panahon ni Cardinal Jaime Sin. Sama-sama tayo bilang isang sambayanan, bilang isang simbahan na magpasalamat sa Diyos na patuloy tayong tinatawag upang magsama-sama sa minor basilikang ito, sa National Shrine ng Jesus Nazareno, na nagpapaalaala sa akin, na nagpapaalaala sa ating lahat, hindi tayo iiwan ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugpan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugbong naanghang, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon.
Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat ng mga bansa sa lupang ibabaw, walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan para makaisa sa pagbubuklod ng Espiritong Banal. Ipagkalubong sa iyong simbahang may pananagutang ilaganap ang iyong aral, ay lubos na lumalaganap sa sanlibutan bilang pampalsa para sa pagpapanibago sa sangkatauhan at sa paghubog ng iyong angkan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig ng Diyos, tumalima si Abraham na siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig ng Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya ng tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga tao nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalaala nila'y ang mga lupaing ipinanggalingan nila, may pagkakataong pang makabalik sila roon. Ngunit ang hindi hinangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din na nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac, at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya tiniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, humihinga tayo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Sisimulan ko ang aking pagninilay sa isang awit.
manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya na isang pangarap. Kay Jesus, manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot. Siya'y buhay, manalig ka. Sabi mo sa katabi mo, manalig ka. Laksan ninyo. Mas malakas. Yan ang iniiwang mensahe ngayon ng ating mabuting balita. Manalig tayo, hindi tayo pababayaan ni Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ang kwento ng mabuting balita ay kwento natin. Bakit? Sapagkat kung minsan sa ating mga buhay, dumadaan tayo sa matitinding bagyo, unos, malalakas na hangin ng buhay. Yan ay mga problema na halos ibagsak ako at ibagsak tayo. Subalit, tayo ipinapaalalahanan din sa ating mabuting balita, hindi nang iiwan si Lord. Amen? Nung sila ay nagkakagulo na, nasaan si Lord? Natutulog si Lord. Tignan mo yung katabi mo, baka natutulog din. Himbing na himbing si Lord. Siguro kaya nagkagulo ang mga alagad. Ano ba itong Panginoon natin? Ano ba yung guru natin? Ang lakas na ng alon. Lulubog na kami. Anong ginawa nila? Ginising nila si Jesus. Sabi nila, Guro, lulubog na po tayo. Hindi ba nyo alintana? At anong nangyari? Pagkagising ni Lord, anong sabi niya doon sa hangin at sa dagat? Tigil! Manahimik ka! At tumigil ang malakas na hangin, tumigil ang unos. Alam niyo, napagnilayan ko, ito tama pala ang isang kasabihan natin mga Pilipino. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. No. Subalit may iniwang mga pangasalita ang Panginoong Jesus. Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Si Jesus ay himbing na natutulog. Bakit? Sapagkat alam niya na hindi sila pababayaan ng Diyos Ama. Amen? Na kahit anumang mangyari, ang Panginoong Jesus, kampante siya na hindi siya pababayaan ng Diyos Ama. Amen? Yan din ang matutunghayan natin sa unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo. Narinig natin sa unang pagbasa sa pananalig ni Abraham. Bagamat hindi niya naiintindihan lahat, sumunod siya kung ano man ang sabihin ng Diyos sa kanya. Kahit malayo, pumunta siya. Kahit na yung kaisa-isa ang anak niya na si Isaac, ipaalay, ginawa niya. Sapagkat alam ni Abraham na ang mga salita ng Diyos ay mga salitang nagbibigay buhay. Amen? Na kapag nagsalita ang Diyos, tutuparin niya lahat ito. At ang sino mang sumunod sa Diyos, kailanman ay hindi niya pababayaan. Amen? Si Sarah ganun din sa ating sa unang pagbasa. Tingnan ninyo, si Sarah kahit matanda na, ay nagkaroon pa rin ng anak. Sino ho dito ang mga kababaihan, 60 years old above, taas ang kamay? O, meron pa kayong pagkakataon, gusto nyo pa bang mag-baby? O, ay sapagkat si Sarah ay 100 plus na, nagka-baby pa rin siya si Isaac. At paano nangyari yon? Dahil sa pananalig sa Diyos. At yun din ang iniiwan sa atin ngayong araw na ito sa ating mabuting balita. Manalig tayo, hindi tayo pababayaan ni Lord. Amen? Bakit ba tayo napunta sa simbahang ito?
Bakit ba tayo laging naririto at nagdadasal kay Jesus Nazareno? Sapagkat kaya tayo nandito, tayo'y humihingi na palakihin ng ating pananalig. Amen? At hindi lang yun, kaya tayo'y napunta sa dambanang ito ay sapagkat alam ko at alam natin, hindi tayo iiwan ni Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. At yan ang ating babaunin. Dumadaan tayo sa mga matinding pagsubok ng buhay. Hinahampas tayo ng maraming alon. Napakalakas ng mga hangin. Subalit tatandaan natin ito, hindi tayo iiwan ni Jesus Nazareno. Amen? Magkaroon tayo ng pananalig sa Kanya sapagkat meron tayong magandang kasabihan, ang sinong sumasampalataya, ang sino mang nananampalataya, makakakita ng himala. Amen? At kaya nga itinaas ang ating simbahan bilang minor basilica. Sapagkat ang minor basilica, ang gumagawa lang nito ay walang iba kundi ang Santo Papa. Pribilehiyo ito, no? Isang privilege na ang isang simbahan ay itaas niya bilang basilika. Sapagkat sa Roma, meron tayong 5 major basilika. At yung mga yon, no, ay kaya tinawag na basilika ay sapagkat doon kahit nung kauna-unahang panahon, ang mga mananampalataya nagkakatipon-tipon doon sa ngalan ni Jesus. At ipinakikita ng mga minor basilikang ito na si Jesus ang dahilan kung bakit sila'y nakakatipon-tipon. Inangat ang ating simbahan bilang isang minor basilica sapagkat nakita ng Santo Papa ang pananampalataya nating mga Pilipino. Inangat ito ng Santo Papa sapagkat nakita niya ang taimtim na debosyon nating mga Pilipino kay Jesus Nazareno. Itinaas ito bilang minor basilica sapagkat nakikita ng Santo Papa ang bayan ng Diyos dito sa Pilipinas ay laging nakakapit kay Jesus Nazareno. Amen? Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misang ito, na tayo'y sama-samang nagdiriwang sa 30 taong anibersaryo na pagtatalaga bilang minor basilica ni Jesus Nazareno, tayo'y nagdadasal kay Jesus Nazareno na tayong lahat na naririto ngayon, anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, matanda man o bata, tayo ay nananalig, hindi tayo iiwan ni Jesus Nazareno. Amen? Hindi niya tayo iiwan. Amen? At higit sa lahat, hindi tayo pababayaan ni Jesus Nazareno. Amen? 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 Pagpalain kayo ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin ng bayan, minamahal kong mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan sa napakagulong daigdig. Panginoon, pahupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya at lahat ng may kabuhayan sa karagatan,
naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong mga may bababalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga yumao naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Gabayan nawa ng Panginoon sa pagtahak bilang obispo ng Diocese ng Balanga ang ating rektor, lubhang kagalang-galang Rufino Junsescon, at nawa sa kanyang pagmimisyon sa Diocese ng Balanga bilang isang obispo, nawa puspusin siya ng Espiritu Santo at mahipo ang bawat puso ng kanyang nasasakupang diocese. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Sa pag-upo ng ating bagong rektor dito sa Basilica of the National Shrine of Jesus Nazareno, na si Reverendo Padre Ramon J. Licuanan, naway puspusin siya ng Espiritu Santo upang tayo'y magabayan bilang ating bagong rektor dito sa sambayanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na awa, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain at ipagkalumong iyong simbahang iniluwal mula sa tagiliran ni Kristo na naidlip sa kamatayan sa krus ay makasalong lubusan sa kabana ng laging bumubuhay sa amin at nagdudulot ng kakayanang si Kristo ay tugunin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mo mahal ay niloob magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambay na nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinahanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sabay-sabay tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay diya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dumadalangin kaming mga nagsipakinabang upang pag-ibayuhin mo ang ginagampanan ng iyong simbahan sa lubos na paghahatid ng kaligtasang patuloy na idinudulot sa mga nasa karalitaang pawang iyong unang tinawag na magmana ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas ang inyong mga pababasbasang mga religious images, dasalan. Taas ang inyong mga kamay, yuko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kayong manalangit at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at
tagaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinharangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinharangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.